Patuloy kayo nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko. At meron po tayong isa pang balita. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Buong linggo mababasa ang kolumn ni Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod nasa internet din www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong. Hindi lang pang radyo, pang dyaryo. 103 modernong PUV stops ipapatayo ng DOTR para mas ligtas maginhawang biyahe ng mga pasahero. So, papalakasin ng Department of Transportation o DOTR ang kaginhawaan at kaligtasan ng mga commuter sa pamamagitan ng pagpapatayo ng kabuuan 103 moderno Public Utility Vehicle o PUV stops sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, layunin ng proyekto na mabigyan ng maayos na hintayan ang mga pasahero, lalo na sa panahon ng matinding init o malalakas ng pag-ulan. Ngayon, di ba, hindi natin alam na kung kailan biglang babaksak ang ulan. Lalo na ngayon, kailangan natin na sana meron na yung pag-uulan dahil nga kulang ang tubig sa Angat Dam. Pero yung pag-ulan na yun, dapat sana nandun sa may area po ng Notsagaray, Bulacan. Aniya, maraming commuter ang napipilita maghintay sa gilid ng kalsada na walang sapat na masisilungan. Habang ang kakulangan sa ilaw sa ilang lugar ay nagdudulot ng panganib, lalo na sa mga estudyante umuuwi sa gabi. Binigyan din ni Acting Secretary Lopez na alinsunod ito sa direktiba ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. na gawing mas ligtas, mas komportable at mas accessible ang pampublikong transportasyon para sa lahat. Particular sa mga senior citizens, person with disabilities, OPWDs, estudyante at iba pang pang-araw-araw na mananakay sa kasalukuyan. Natapos na ng DOTR ang 24 modernong PUV stops sa mga lungsod ng Maynila, Marikina, Malabon at Quezon City. Gayon din sa mga bayan ng Kalibo at Malay sa Aklan. Samantala, nagpapatuloy ang konstruksyon ng 90 pang PUV stops sa Muntinlupa City at Iloilo, habang nakalaan na rin ang pondo para sa 84 karagdagan hintayan na itatayo sa Palayan City, Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, Zamboanga, Cebu at Mandaue City. Ang bawat modernong PUV stop ay makakaroon ng maupuan, CCTV cameras, maayos na ilaw, concrete billboards para sa dagdag na proteksyon ng mga naghihintay. Karagdagan concrete bollards pala para sa karagdagan proteksyon sa mga naghihintay. At meron din pong charging station, solar panels at maging bicycle repair station upang suportahan din ang mga gumagamit ng bisikleta. Wow, ang ganda nito Meron pa palang bicycle repair station upang and then may charging station din. Kaya lang kung mag-charge po kayo ng cellphone, dapat nakabantay po kayo. Kung ako, baka pag isang linggo lang ninyo, nawala na. Inasahan na ng DOTR na sa pamamagitan ng proyektong ito ay mas magiging organisado ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Mababawasan ang panganib ng aksidente sa mga pangunahing lansangan at mapapabuti ang kabuang karanasan ng publiko sa paggamit ng pampublikong transportasyon habang isinusulong ang mas moderno, ligtas at inklusibong sistema ng pagbibiyahe sa buong bansa.
Alam mo sa ibang bansa talagang meron po silang isang talagang waiting shed na ang haba-haba nung pumunta po kami sa Japan. At alam mo yung may kumbaga yung may silong kung saan yung mga pasahero naghihintay yung sa amin hinihintay namin yung bus. Alam mo ba kung gaano kahaba ang bus, yung ginawa nilang waiting area para sa mga pasahero, ang haba po niya ay 3 bus. So, kapag kami ay nung kami nakapila, siyempre mula doon sa pinakaunahan, doon sa unang, kumbaga doon sa unang bus, doon sa akyatan ng bus, hanggang doon sa pangatlong bus, ganun kahaba ang pila, ganun din ang waiting area na may silong. So, kung umulan man, hindi ka mababasa. Kung maaraw naman, hindi din masakit sa ulo. Dahil no need na magsuot ka ng sombrero o magpayong ka. So sana ang sa akin sana ganun din ang ginawa ng ating DOTR na sinabi nga na meron na raw po iba, pero hindi ko pa siya nakikita dito sa nabanggit ko sa news dito po sa may Manila. At pero kahit na sabihin natin na maiksi o ano man, pero okay na rin yun kaysa sa wala. At siyempre may ilaw, may CCTV, kapag kami na hold up, makikita. At least yung mga estudyante o yung mga late na matapos sa trabaho, mas hindi matakot o medyo mas ligtas. And then kapag meron nga daw charging station, pero sa akin, kung marami kayo, okay lang mag-charge ka, pero hanggang maaari para sa akin, wag na lang kasi baka mapag-interesan yung cellphone po ninyo o baka kumbaga masundan kayo, 'di ba? Kaya yung iba naman basta ang maganda lang naman at least ang ating DOTR ay gumagawa ng mga proyekto na talagang nagbibigay ng kaginhawaan yan para sa ating mga pasahero, para hindi naman hindi lalo na ngayon sa panahon ng tag-ulan, mahirap po talaga pagka wala kang masisilong na o kaya lalo sa ating mga senior citizen, walang maupuan. Ngayon ay ito po ay ginagawa na po sa kumbaga ng acting secretary ng DOTR na si acting secretary Lopez. Alinsunod po syempre po ng direktiba po ni President Ferdinand B.M. Marcos Jr. na kailangan gawin ligtas, mas komportable at mas accessible ang pampublikong transportasyon para sa lahat. Kaya nga inuulit ko po, particular po sa mga senior citizen, lalo na po sa mga person with disabilities, and then sa mga estudyante na minsan kasi syempre meron kasi yung depende po sa oras ng pasok nila sa eskwelahan, and then sa mga shifting din sa mga nagtatrabaho din. Kaya ito ay para sa akin maganda ito ang proyekto na nagawa po ng DOTR. So sa ngayon, meron sa Manila, Marikina, Malabon at Quezon City. And kaya ito po, pag ako ay napadaan po sa Manila, Marikina, Malabon, ito ay titingnan ko kung ano bang klase itong ginawa po ng DOTR. Sana po ay maraming sana hindi lang sana kakasya lang pang 5 tao o pang 10. Kasi di ba kadalasan makikita po natin yung mga naghihintay ng masasakyan, karamihan mahaba talagang pila noon. Kaya di ba sabi ko kanina, sa Japan, ang haba po nung terminal doon sa waiting area kung saan hinihintay po ninyo dumating ang mga pang-public na bus o pang-public na jeep, nabanggit ko kanina, 3 bus na malalaking bus ang haba. Ganun po kahaba yun mga tao na nakasilong, na hindi sila